Finding sine theta, no, yung sa radius of curvature, no. So paano pag hinahanap yung sine o yung angle nun? So yan yun, no, nakita natin, ano. So one thing na natutunan ko dito, kaya marami akong hindi nalalaman dito, is because yung knowledge natin sa exponents o doon sa scientific notation. Kaya ako nahirapan. Ito yung mali. Ito yung pagsosolve ko. Yung pagkatapos nung sinolve ko, mali siya. No, yung 2 times 10 raised to negative 60. No? So, inulit ko siya. So, ito yung tama. Okay, after ko masolve yun, 60 yun. So, 60. Mahaba hanggang 60 zeros yun. Kasi negative 60, di ba? Tapos yung sa ibaba, 9 na zeros lang. So, kung makikita nyo, pag dinivide nyo yan, ito yung lalabas. Yan yung lalabas, oh. Yan yung lalabas. So, kailangan i-convert nyo siya, i-move nyo siya to the left. No, so, syempre, naisip ko kasi dahil alam ko yung value ng arc sine o ng inverse sine, which is negative 1 to 1. No, so, kailangan, kasi nung kinuha ko yung given na nakuha ko sa internet. Yung theta na nakalagay doon is 30 degrees. So, ibig sabihin, pwedeng double digit yung angle niya. Pwedeng 30 degrees or more. No? So, nagbigay akong dalawang sagot, pero ang pinaka-applicable na sagot is ito. Kakahunan ko Yan. Yung binax ko, yun yung tamang sagot. Kasi yun yung malapit. Yun yung malapit doon sa given na nakuha natin sa internet. Kasi yung theta doon na nakuha natin sa Google is 30 degrees. Ito lumabas sa calculator ng cellphone ko, 34.84. So, pag ni-round up mo 35. So, 5 degrees na mas sobra kaysa dun sa given, which is a feasible answer. So, doon ka rin matututo talaga kung alam mo yung values ng arc sine. Okay, kasi pag dinivide mo to, sigurado bakit arc sine o inverse sine. Kasi pag in-apply mo yung formula, yung sagot nun is yun yung values ng 1 to negative 1. Usually, yun ang values niya. Di ba? So, i-move mo yung decimal point to non-zero. Yung non-zero. Di ba? Kasi 0.05 eh. Ang contention is 0.5 o 0.05. Diba? So, mas feasible yung 0.5 parati. So, yun lang po.